Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sumisigaw ang mga tao sa buong bansa para sa pagpapatalisik ng Pangulong Kuting ng Norte, House Speaker Tambaloslos Romualdez at itong si First Lady Lizata Nasmags dahil sa umunoy katiwalian at kapabayaan sa kanilang tungkulin. Ang galit ng taong bayan ay sumiklab matapos lumabas ang balita ng mga anomalya sa kanilang pamumuno. Samantala, kinumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi siya dadalaw sa nalalapit na State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Gayon din sa mga pagdinig sa Kongreso. Ang desisyon ni Duterte ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga politiko. Sa kabila ng matinding mga aligasyon, ang administrasyon ni Pangulong Kuting ay nananatiling tahimik at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. Ang House Speaker na si Tambaloslos Romualdez ay naharap din sa mga paratang at katiwalian habang si First Lady Lizata Nasmags ay iniimbestigahan dahil sa di umano'y pagkakasangkot sa smuggling. Naghahanda na rin ang bansa para sa 2025 eleksyon, ngunit ilang sektor ang nagbabala sa posibleng dayaan. Ang mga ulat ng maagang pandaraya ay nagbibigay ng pangamba sa mga botante at mga tagamasid ng halalan na nagiging dahilan upang higit pang lumakas ang pananawagan para sa malinis at tapat na eleksyon. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ng media ang mga kaganapang ito na nagbabadya ng malaking pagbabago sa political landscape ng bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi dadalo sa pagdinig ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Roque, hindi maaaring pilitin ng Kongreso ang dating Pangulo na pumunta sa isasagawang House hearing. Actually, totoo, no? Kung iimbitahin nila yung dating presidente at si Senator Bato, ha? Imagine na si Bato de la Rosa ay isang senador ngayon. So, alam naman natin, yung investigasyon na yan, wala yung patutunguhan. At the end of the day, ibibintang yan nila ni Duterte at ni Bato. Okay? Kasi, noong panahon ni former President Duterte, dati na yung sinabi ni Duterte na ako yung mananagot dyan sa lahat. Okay? Pero considering na meron rin namang mga pulis na pasaway sa panahon ni Duterte. Kaya nga, nung time ni Evangeline Gonzalez, ayan yung moderator natin. Good afternoon, Sir Donmar, watching from Hong Kong. Ayan. So, kung ating matatandaan, si former President Duterte po, nilinis niya yung kapulisan natin. Kasi ang daming mga pulis na pasaway. Ang daming mga pulis na involved rin sa bawal na gamot. Okay? Kaya nga, si former President Duterte, humihingi siya ng tulong sa kapulisan para isolve itong bawal na gamot na lumalala dito sa Pilipinas. Pero ang problema ni Duterte at that time is marami ring mga pulis na involved dito sa bawal na gamot. Okay? So, dalawa ang pinag-solve ni Duterte at that time, and you can really say na naging epektibo yung ginawa na war against drugs ni Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Dahil nasusolve na yung bawal na gamot, tapos nilinis pa niya ang kapulisan. Oy, Ma'am Evangeline Gonzalez, maraming salamat sa 15 Hong Kong dollars. Ayan, maraming salamat po yung ating moderator. Oh, hindi na
Ang nagpakulay ang ganda tingnan ng kulay ng pangpakape. Ayan, maraming salamat Ma'am Evangeline Gonzales. Hello po. So, nasosolve yan. Naging epektibo si Duterte. That's what you call political will. Ngayon, marami ring mga pulis at that time na palpak. Bago naging palpak yun, nilinis yun ni Duterte. Di naman natin. Kasi marami pa rin mga pulis at that time na nagpapanggap na matino. Pero yun pala, involved pa rin. So, ang nangyari, tinitake advantage nila yung sinabi ni Duterte na ako na ang mananagot lahat sa ginagawa ng kapulisan patungkol po dito sa pagsugpo ng bawal na gamot. Tinitake advantage ng mga pulis na ito. So, it may not be perfect, pero ang laking tulong na nagawa sa programa na yun. So, ngayon, na magtataka ka dito ka magtataka. Bakit sa panahon ngayon sa gobyerno ni PBBM, bakit ang lakas-lakas nilang buhayin itong issue na ito? Di ba? Kasi gusto nilang mapatumba itong mga Duterte sa kanilang political career. Ibig sabihin, magtataka ka, bakit ngayon lang ito ini-investigate? Bakit ngayon nyo lang ito, bakit ngayon lang kayo nagpa-investigate dito na ang tagal-tagal na nun? Di ba? Nung time na si former President Duterte, 6 months ang sinabi niya, doon. Grabe yun. Nagsulputan ang mga issue na yun. Pero bakit ngayon lang nyo in-investigate? Alam ng taong bayan. Pinopolitika ninyo eh. Best friend Italy, ayan, maraming salamat po. Nagpapakulay rin, ayan. Hindi magpatalbog itong ating mga, gawin ko ng moderator itong si Best Friend Italy. Hello po, Best Friend Italy. Taga saan po kayo? Ayan, maraming salamat po. Ayan, ang ganda Maliwanag na maliwanag ang ating chat box sa mga nagpapakulay. Ayan, Best Friend Italy. Yung moderators natin, i-welcome nyo naman si Best Friend Italy. So, alam nyo, it's very obvious na ito lahat ay kontra laban sa mga Duterte. Alam nila ang mga Duterte ay tatakbo. At sure win naman talaga. Panalong-panalo sa mga taong bayan ang Duterte. So as early as now, tinatrabaho na sila. Yun ang opinion ko yan Opinion ko yan. So ngayon, kung ito kung itong mga si Duterte at si Bato, kung pupunta sila dyan sa hearing dyan sa Kamara, wala. Sisiraan at sisiraan lang itong dalawa. So, it is a wise move na si Duterte at si Bato hindi pupunta. Hindi sila dadalo. Okay? Wala silang makuha dyan. Investigate. At the end of the day, ibibintang sa inyo. 'Di ba? I-connect sa inyo, ililink sa inyo lahat. It's useless. Bakit nyo ipatawag si Bato at si Tatay Digong namin na nakasaad rin sa batas hindi naman siguro illegal ang pagtanggi ni Duterte at ni Bato. Hindi illegal yan. Kundi nasa batas yan. Pwede ka namang hindi dadalo dyan. Okay? Bakit magdadalo pa kayo na it's in record already? Kung may question kayo, naka-record yan lahat. Hindi nagkulang si Bato de la Rosa at that time na nilagay yung mga records kung ano ang nangyari sa programa na yun. Taga-Italy, Florence. Ayan. Welcome, Best Friend Italy. So,
walang problema. Okay? Pero ang sabi ni former President Duterte, he is willing to face this issue sa korte. Okay? Sa korte tayo. Kung sa tingin ninyo may kasalanan si former President Duterte at si Senator Bato, doon kayo sa korte magreklamo. Kasi kung dyan sa kamera, useless yan. Useless. Okay? Ano naman yan? Propaganda. Sisiraan na naman ang mga Duterte niyan. So, hindi nagpapauto ang si Duterte at si Bato. Tama lang yun. Kasi nasa batas yan. Hindi naman lumabag si Duterte at si Bato. And remember, Duterte is very wise. He is a lawyer. Alam niya ang kanyang mga ginagawa. Okay? So, ayan. Wait muna guys ha. Kasi naiihi ako guys eh. Balik ako mamaya. Give me at least 1 minute only. Wow! Wow! Gulat kayo, no? Pagpasensyahan nyo na kasi naiihi yung si Don Mar TV. Ayan, yung buhok ko. So, hello, Ma'am Lichen, best friend Italy. Ayan, matagal na akong nakasubscribe. Yan ang sabi. H. Liza, ayan, present si H. Liza. Tese Robehes, Seiya Senpai, ayan. Eto na, nagsulputa na yung mga moderators ko. Okay, gulat kayo, no? So, eto, continue. Dahil karapatan niya ito na nasasaklaw ng Ito yung sabi ni Attorney Harry Roque. As guaranteed by our Bill of Rights, Congress cannot compel former President Duterte to be a witness against himself. Correct. Former spokesperson Harry Roque, ayan. batas. Gayunman, nilinaw naman ito na payag namang dumalo si Tatay Digong sa alinmang korte sa Pilipinas para sagutin ang anumang akusasyon laban sa kanya, partikular na sa extrajudicial killing Nagulat ka, Florenda. kaugnay ng drug war campaign noong siya ay Pangulo pa. So, hindi nila mapipilit si Duterte kapag hindi dadalo, okay? Pero sapat na 'yun ang sinabi ni Tatay Digong na he is willing to face this issue kung sa korte. Okay? Maglatag kayo ng ebidensya. Kung gusto nyong makulong si Bato at si Duterte, maglatag kayo ng ebidensya. At tingnan yan sa korte, kung yung ebidensya na yan ay talagang may kasalanan si former President Duterte. Kasi kung may kasalanan si former President Duterte at si Bato de la Rosa at yung ebidensya ay very clear, so ikulong nyo. Pwedeng makulong si Tatay Digong at si Bato dyan. So, kayong mga taga-kongreso na nagpa-investigate dito, magsampa kayo ng kaso kay Duterte at Bato. Doon kayo magsampa. Okay? Huwag dyan sa
Wala tayong, yung mga nagrereklamo na ini-invite nila dyan, tulungan nyo yan, mga taong yan. Yung mga sabi nyong nabiktima sa war on drugs ni Duterte, tulungan nyo sila, dalhin nyo sila sa korte, sampahan nila ng kaso ang dating Pangulo at si Bato de la Rosa. Doon, maglatag ng ebidensya. Okay? Kung mapapatunayan nyo na may kasalanan si Duterte, ikulong ninyo. Di ba? Ikulong ninyo, walang problema yan. So, ganun lang kasimple. Punta tayo dyan sa kamera. Example lang ito kung magka-cooperate itong dalawa, si Bato at si Tatay Digong. Explain. Debate dyan sa kamera. Pagkatapos nun, ano mangyari? Wala pa rin. Pinopolitika lang ninyo. Para masiraan. Sorry, pero magaling itong mga si Tatay Digong at si Bato. Veterano na to when it comes into politics. Alam nila kung pinaglalaruan lang kayo o hindi. Alam nila kung sila lang ay binibiktima ng mga ganitong style ninyo. Paimbita-imbita kayo. At the end of the day, tinatrabaho ninyo pala yung pangalan para masiraan na. Di ba? Sabi dito ni Pangyaw Channel, masahol pa si Marcos, harap-harapan ang pagnanakaw. Yan sabi yan ang sabi ng isang viewer natin. Di ba? Sabi ni Best Friend Italy, abogado si Tatay Digong, alam niya ang ginagawa niya. Correct ka dyan, Best Friend Italy. Di ba? So, wala silang lusot dito. Wais ang mga taga Davao. So, punta tayo dito na ang taong bayan niya namulat na sa katotohanan. Bakit ko ba nasasabing namulat sa katotohanan? Alam nila na itong administrasyon na ito ni Marcos ngayon ay lalo silang nahihirapan. Nahihirapan kasi ang taong bayan ay hindi pinakikinggan ng gobyernong ito. So ang sabi nila, taong bayan ang tunay na oposisyon ng Marcos administration. Ayan. So, panoorin natin itong balita na ito at magko-comment tayo. Sino nga ba ang tunay na oposisyon ng kasalukuyang administrasyon? Maraming nagsasabi na pagkatapos kumalas ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Marcos ay siya na ang bagong leader ng oposisyon. Pero ayon sa isang political strategist, ang tunay na oposisyon ng Marcos admin ay ang mismong taong bayan. Kung bakit niya ito nasabi, alamin sa report ni MJ Mondihar. Usap-usapan sa mundo ng politika ang pagbibitiw kamakailan ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Noong 19 ng Hunyo, formal na inihain ni VP Sara ang kanyang irrevocable resignation bilang kalihim ng Department of Education at co-vice chair ng NTF-ELCAC. Kabilang sa mga nagkomento dito ay si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Anya, ito na ang hudyat na si VP Sara na ang bagong mukha ng oposisyon para sa kasalukuyang administrasyon. Pero ang pahayag ni Roque, maraming tinutulan ng mga dilawan at kritiko ng mga Duterte. Kung ang political strategist si Professor Maluti Kia naman ang tatanungin, hindi ang yellow tards ang totoong oposisyon ng Marcos administration. Walang oposisyon sa kasalukuyan. Ang oposisyon ang taong bayan. So, yung mga political parties na nagsasabi kami ang tunay na oposisyon, excuse me, nasaan kayo ng last 2 years? Correct. Naniniwala naman si Tikia na ngayong tumiwalag na sa gabinete ni Marcos Jr. si VP Sara ay magiging issue-based naman ang bawat Itong mga dilawan, they claim to be the opposition. Correct. Nung nanalo si Presidente Bongbong Marcos, and it's been almost 2 years now, I think 2 years na, 2 years na presidente si PBBM. Mga dilawan, nasaan kayo? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Ipinagtanggol nyo ba ang taong bayan? Nung naghihirap yung taong bayan? Na hindi pinakikinggan ng Administrasyong Marcos? Nasaan kayo mga dilawan? And now you claim na kayo yung tunay na oposisyon? Putot nyo, kapal ng mukha nyo. punang gagawin. Hoy, MJ! Ayan, si Ma'am MJ. Hi, Don Mar. Good PM. Ayan, kumain ka na ba, Ma'am MJ? Niya sa kasalukuyang pamahalaan. Sa tingin ko, hindi immediate yung jump
to be the leader of the opposition. Tatandaan natin, Vice President pa rin siya. To a certain degree, you are Vice President to everyone, especially to the 32 million. So, sa tingin ko, magiging fiscalizer siya, which means issue-driven. Kung magkakaroon ng convergence, a manner of solving certain issues, kunyari presyo ng bigas, presyo ng utilities, tubig at ilaw, oportunidad para magkaroon ng trabaho. Kung magkakaroon ng convergence yan, sa tingin ko na andun siya. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar. Yeah, so, klarong-klaro yun. Ha? Sabi ni Ma'am Malu Tikia na ang tunay na oposisyon ay ang taong bayan. Ang taong bayan po, hindi yan magrireklamo kung hindi nagkulang ang gobyernong ito. 'Di ba? Nung panahon po ni former President Duterte, wala namang nagrarally ng mga ganito eh. Ang nagrarally sina Castro. 'Di ba? Alam naman natin 'yan, yung mga ACT teachers, Makabayan Black, normal na 'yan silang magrarally. Dati na 'yan, panahon pa ni Ramos, ni Pinoy, ni Erap, hanggang si Duterte, hanggang ngayon. Ang ngayon, hindi na sila nagrarally kasi pabor sa kanila ang administrasyon. Sino ang nagrarally ngayon? Taong bayan. Pero nung time ni Duterte, default na yan silang Castro. Sige naman ang silang rally-rally. Ang taong bayan, nagsasalita na. Namulat na sa katotohanan ang taong bayan. Kayo, dito, kusang loob nyong nanood dito sa akin dahil alam nyo na ako isisiwalat ko talaga kung ano yung totoo, kung ano yung dapat kong sabihin. Ano ba yung totoo? Hindi natugunan ang boses ng taong bayan. Hindi pinakikinggan. Kaya nga, tama si Malu Tikia na ang tunay na oposisyon ngayon ay ang taong bayan. Okay? So, Marcos Jr., kung gusto mo pang tumaas ang rating mo bilang presidente ng Pilipinas, pakinggan mo ang mga hinanaing ng taong bayan. Yan ang kulang sa inyo, Mr. President. Hindi mo pinakikinggan ang mga problema, mga sabihin nating nagrereklamo ang taong bayan sa mga ginagawa ng mga taga-kongreso at sa ilan sa ating mga ahensya ng gobyerno. Yan dapat ang tugunan mo, Mr. President. Hindi yung ang pinakikinggan mo, yung Amerika. Sinusolve mo yung issue dyan sa hidwaan natin sa China. At the end of the day, gutom ang taong bayan. Paano mo matutugunan yan? Siyempre, yung taong bayan, during surveys, sa trust rating, ganun, babagsak ka talaga. Kasi, minsan, hindi nafe-feel ng taong bayan ang genuine na pagmamalasakit mo sa kanila. Ilang beses ka lang ba humawak ng mga pobreng mga kababayan natin? Hindi ka man nga nakita naming humalik sa ating flag. Di ba? So, deserve mo, Mr. President, na bababa at bababa talaga yung rating mo. Okay? So, wala tayong magagawa dyan, kundi the only result you will get is your rating. Kasi it really shows kung magaling at natutugunan mo ang mga gusto ng taong bayan, itataas yung rating mo. Huwag nyo nang bulahin ang taong bayan na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi. Kaya nga, sabi ko dito sa mga politicians natin
kung gusto nyong mananatili sa pwesto ninyo bilang public servant, ipakita nyo sa mga constituents nyo at sa taong bayan na kayo po ay nakakreate ng impact sa pagiging leader nyo. You create impact. Magpakita kayo ng impact. Impact meaning bilang ikaw as a leader, may nagaganap po. May nagaganap na positive ang inyong pagiging leader. Maraming leader na ganyan eh. Marami namang mga local governments na magaling, mga mayor na magaling. Nakikita yung impact sa kanila. So ganun yung gawin nyo. Kesa gagawa kayo ng charter change wala eh. Wala yan. Kung yung rules ng batas natin, yun ang babaguhin ninyo para manatili kayo sa pwesto nyo, mali yan. Kung ayaw na talaga ng taong bayan sa inyo, tanggapin nyo. Huwag nyong baguhin yung batas. Di ba? So ang sa akin lang dito, if you want to be a good politician, kung gusto nyo maganda ang inyong pangalan at mabango ang inyong pangalan sa politika, tugunan nyo ang mga request ng taong bayan. Okay? So, punta tayo dito. Bakit ba? Di ba, yung taong bayan ngayon, halos lahat nagrereklamo ngayon sa gobyerno. Sabi ng iba, wala nang pag-asa talaga itong gobyerno natin. Nakakadismaya. Yung iba nga, mga Pilipino natin, yung mga nurses natin, gusto nang magtrabaho sa labas ng ating bansa kasi kung dito sila magtatrabaho, nagsasayang lang sila ng pera at oras. At yan ay masakit sa atin. It's a big factor ang gagawin ng gobyerno sana dito. Pero hindi eh. Ang daming mga trabahante, ang daming mga talento na nasayang dito sa Pilipinas. Pero doon sa ibang bansa nila na-share ang kanilang talento at mga kagalingan. Doon, ibang bansa ang naka-benefit. Alam nyo ba kung bakit? Dahil hindi sila binibigyan ng pansin ng gobyerno. But, nung time na nag-anunsyo, so, alam nyo, magaling na magaling talaga si VP Sara eh. Nung nag-anunsyo siya dito na tatakbo yung tatlo, Pulong, Baste at si Tatay Digong, mga Pilipino muling nabuhayan sa anunsyo na yon ni VP. Kung tutuusin ang taong bayan, naghihintay lamang yan. Naghihintay ng aksyon ng gobyerno. Now, for the past 2 years na nanungkulan si PBBM, anong aksyon ang nagawa nila? Puros away politika. Puros malisya ang ginagawa nila. Merong mga mayor na sinuspinde, si Bantag, kinasuhan, kung ano-anong mga puros away politika ang focus nitong gobyerno ito. Nagmahalan yung bigas. Ano yan? Charter change nag-away na naman ang mga politicians. Puros away politika ang nangyari sa ngayon sa gobyerno ni PBBM. Wala, puros headlines. Sino yung kakampi doon, kakampi dito, away, wala. Sa West Philippines naman, away rin, hidwaan. Yan ang idinudulot ng gobyernong ito. Yan, opinion ko yan Yan ang observation ko. Pero, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa tayo kasi inanunsyo nga ni VP Sara. Sa tingin ko, ginawa yon ni VP Sara para
mensahe niya sa taong bayan na huwag kayong mag-alala, may pag-asa pa tayo. Tatakbo itong tatlo, si Tatay Digong, si Baste at si Pulong. May pag-asa pa tayo. Okay? So susuportahan natin. Alam ko namang mananalo ito eh. Talk of the town pa rin ang pasabog ni Vice President Inday Sara na tatlong Duterte ang tatakbo sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Bagay na ikinatuwa ng marami kabilang na ang dating opisyal ng pamahalaan. Sabi niya, para sa mga may atraso sa bayan, ang balitang ito ay isa nga rong malaking problema. Yan at iba pang balita. Adonis, good afternoon. Mula kay Sara Santos. Tatlo ang Duterte next year. Okay na yan. Okay na yan. Tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado sa susunod na halalan. Handa na ba ang taong bayan? Handa na rin ba ang kanilang mga kritiko? Ito kasi ang pasabog na anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa Cagayan de Oro City kamakailan, bagay na pinag-uusapan ngayon sa buong Pilipinas. Tinugunan agad ito ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at nagbabala na magiging isang political storm ito na posibleng hindi mapigilan o iwasan ng mga kritiko ng mga Duterte. Sa kabilang banda ay pinunto ni Attorney Panelo na muli raw nabuhayan ang mamamayan sa nasabing balita. Alam mo, malaking bagay ito at yung mga tao, matagal na inaantay nila pabalik na brand of Duterte leadership. Totoo itong sinabi ni Attorney Panelo. Matagal nang naghihintay ang taong bayan neto. Di ba? Matagal na. Sawang-sawa na ang mga taong bayan sa gobyerno ngayon. Within 2 years, wala na. So, they are waiting for the Dutertes again. Maganda na yun sana eh. Kaya nabuhayan sila. Di ba, matagal na silang nalulungkot sa pagdawala ng president. Sabi ni best friend Italy, mga Duterte ang magtatayo ng dangal ng Pilipino. Correct. Mula ng maluklok ang Marcos na wala ang dangal ng Pilipino. Grabe. Duterte. Pero ngayon, masayang-masaya sila at babalik na ulit. Dagdag pa ni Attorney Panelo, sa ayaw at sa gusto ng Marcos Jr. administration ay hindi na nito maiiwasan pang maikumpara ng taong bayan sa Duterte administration. Hala siguro ang mga Duterte wala na. Tandaan nila na ang Pangulong Duterte hanggang ngayon ay napakalakas ng kanyang trust and popularity. Tama nga, H. Liza, nakakatakot nga eh. Yung makipagbakbakan tayo doon sa China, nakakatakot yun. Popularity rating. At ang mga tao, whether you like it or not, nagkukumpara sa naging administrasyon ng Pangulong Duterte at ang administrasyon naman ng pangasalukuyan. At it's sorry to say na talagang nagsasapit ang pangkasalukuyang administrasyon kung ikukumpara mo sa panahon ni Duterte. Hindi na rin napigilan ni Panelo na banggitin na sakaling ang maluklok sa kapangyarihan ng tatlong Duterte ay paniguradong may mga hindi matutuwa. Sigurado, ito parang demolition team to. Pag sila'y nahalal, ay may problema ngayon yung mga may atraso sa bayan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na iba talaga ang Duterte brand of leadership. Paulit-ulit na rin sinasabi ni Panelo na may sarili ring pag-iisip at estilo ng pamumuno si VP Inday Sara. Anya, batid ng Pilipino na ang mga Duterte ay may political wit, matapat, diretsyo magsalita at walang itinatago. Kaya sila nagustuhan na nakararami at hinahanap-hanap pa rin hanggang ngayon. Pero may ibang nangangamba sa pagkakaroon ng isang political dynasty sakalit matupad nga ang inanunsyo ni VP Sara sa Cagayan de Oro City kamakailan. Base kasi sa track record sa Pilipinas, may ilang lugar din ang hindi naman gaanong umunlad matapos mapalitan ng isang miyembro ng pamilyang nasa politika ng asawa, anak at iba pang kamag-anak. Pero para kay Attorney Panelo, walang dapat ikapangamba ang taong bayan sakalit sabay-sabay na humawak ng posisyon sa gobyerno ang mga Duterte. Doon sa lugar ng Davao, nakita naman na dati. Ayan guys, si H. Liza nagre-remind, please like, share, subscribe, Donmar TV. Thank you and God bless us all. Ang patayan doon araw-araw. Pagkatapos, walang
progreso. Pero nang ginawa ka ng Duterte yan, isa na ngayon sa pinaka magaling na syudad at kung saan ay mapayapa ang mga tao na namumuhay ng walang takot sa kanilang mga puso. At saka nakita mo naman na maunlad na ang Davao ngayon. Their records speak for themselves. Correct. Kaya tatanggapin sila ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas. So, ako ito yung opinion ko tungkol dyan. Sasabihin ko sa mga audience ko dito sa Donmar TV kung bakit pinili ko si former President Duterte at ang kanyang mga anak, bakit pinili ko na ito yung mga taong susuportahan ko. Okay? I will let you know. Kasi sa lahat ng mga politicians na na-observe ko, you name even one corruption ng mga Duterte. Pero ang daming mag-aakusa sa kanila, di ba? So you name one na corruption ng mga Duterte. You name one, at least one, you name one. At patutunayan nyo kung meron man. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.